tingnan natin kung anong eksena na dito sa anong kulang. First na girl na babanggitin ko ay okay, ulitin muna natin. Ang question is, ano ang kulang sa kanila? ano ang kulang sa kanila, sa kandidatang ito para magkaroon para manalo ng corona sa Miss Universe Philippines. Hindi natin yung tatakil yung kung ano ang mga meron na sila agad. Kung anong kulang, kung anong pang gagawin nila para manalo ng corona. First girl, Cyril Payumo. Anong masasabi mo? Anong kulang kay Cyril Payumo? Cyril Payumo, alam mo, yun nga, no, as what I've always been mentioning, she really is a standout. One of the most beautiful face sa mga candidates ngayon, no. Ang kulang kay Cyril mag-resonate, no. Yung mga nakikita natin sa photos, parang hindi natin nakikita in live motion, no? Kagaya na lang ng mga pictures na nilabas sa kanya before the Mutyaning Kapampangan and before she was crowned Miss Universe Philippines Pampanga. Parang ibang tao yung nakita natin dun sa photos at iba yung in motion. Kagaya ng comment ngayon, Doc, sino sa mga candidates ang re-resetahan mo ng vitamins? Baka po si Cyril kailangan nating resetahan ng vitamins, no? Medyo hindi nagre-resonate ng konti yung mga nakikita nating mga photos ni Cyril versus in person. And syempre, gusto natin na ang candidates sasabihan, or pag pinadala natin international, sasabihin ng media doon na talagang she is what you see in the photos, no? Very stunning, very beautiful. Maganda naman si Cyril, kulang lang din talaga ng energy at saka yung question and answer niya, hindi talaga ako masyadong na motivate, hindi ako masyadong natuwa. I think there's still room for improvement when it comes to communication skills. And syempre, nadala na tayo sa ilang candidates natin from the past na kinakabahan tayo sa communication skills, di ba? Lagi nilang sinasabi na I'm undergoing training, ganyan. Pero iba pa rin kasi talaga kung naturally born speaker talaga yung candidate, no? Yeah. So si Cyril, she needs to improve on the communication skills and sana talagang mag-resonate yung nakikita natin sa mga photos niya in live motion, kung gaano siya kaganda. I hope they don't photoshop her photos. Ang gaganda ng mga angles niya sa photos, pero in person, parang dun sa in motion, parang medyo round yung face ni Cyril, di ba? Parang medyo tama. Pero dun sa mga photos, parang ma-angulo, ma-jawline. At saka, may mga pangalan siya doon. Tapos, ang haba na ng mukha. O, di ba? Kasi nakita ko na to sa in-person, si Cyril. Maganda. Walang problema sa maganda. Yun nga lang, yung bilog talaga yung mukha niya. As in, malaki yung cheekbone, tapos bilog talaga yung mukha niya. As in, malaki yung cheekbone, tapos cute. Ang cute, maganda. Pero sa photos, hindi talaga, hindi nagre-reflect yung beauty niya sa personal kaysa sa photos. Mas iba. Oo, ayaw natin sabihan tayo na, you look better in photos. Ayaw natin ng ganun, di ba? Mas gusto natin, you look better in person. Ganun. Oo, ayaw natin ng mga budol na kandidata. So, wag nila masyadong i-photoshop. Ako, I'm from Pampanga. Syempre, hometown girl ko yan, si Cyril. Pero wag na sana nila masyadong i-photoshop. And sana yun nga, mag-resonate yung angle niya, yung aura, yung X-factor na nakikita natin sa photos. Kasi grabe yung photos niya, ang ganda. Oo, grabe. Di ba? Pasabog lagi yung, kung pasabog yung photo, si Cyril na yun. Kasi wala siyang photos na may mapipintas ka. Kaya nga, walang bad angle eh. So sana ganun din in person. So bigyan ng vitamins yan si Cyril. Postisya. Oo. Ayan. Next, hindi na ako magko-comment ha. Si Doc said lang talaga yung magko-comment. Miss Lorraine o Jimba ng Quezon City, anong kulang para manalo ng corona? Alam mo, parang when I was checking all of her photos, masyadong dark. I mean, the makeup is too dark. I'm not saying her complexion is dark. Given na yun, she's a woman of color. Yun naman yung nire-represent niya and she's very proud of it. Hindi niya tinatago that she's half African, Filipino, Nigerian. Parang masyado lang dark yung mga makeup niya and the styling. Though ang ganda ng naging gown niya, correct me if I'm wrong, it's a Leo Almodal gown that she wore during the finals. Yung lang, masyadong dusky yung eyeliner, masyadong dark yung mga eyeshadowing. No, I think kailangan magkaroon ng konting
malighten nila yung face niya. Kagaya ni si Miss Grand International, yung tumalo kay Sam Bernardo. Si Pokraw. Abina Apia. Diba? Si Abina, si Pokraw, ang ganda ng makeup niya. No? Talagang hindi dark yung facial features na ginagawa sa kanya. And even si Venus Ra, parang nung MU Light lang, 2010, light lang ang face ni Venus. Lumabas yung pagka-Barbie niya. Ito kasi grabe ang dark nung eyeliner niya, no? And siguro konti pang kung si Cyril bibigyan natin ng vitamins, ito konting laxative. Konting pampagalaw ng konti, no? Yes. Hindi pampadumi, pampalambot. Yun, pampalambot ng konti. Pampalambot. Bigyan natin ng konting pampalambot itong si Lorraine o Jimba. Medyo stiff yung dating niya, no? Parang masyadong tight yung neck, masyadong neck down. Di ba si Luciera, lagi yung sinasabi, kailangan the girls, hindi masyadong tight yung neck down. Oo, light lang. So, gusto natin siyang bigyan ng konting laxative para masyadong mag-lighten ng konti, mag-loosen up. And yung makeup, it's too dark for me. It's very dark. Mm-hmm. Ayan, thank you so much, Doc Sed. Punta naman tayo dito sa kapitbahay nyo. Miss Universe Zambales, Anita Rose Gomez. O, sige po. Anong kulang? Marami? Bigyan ba natin ito ng bigyan natin ito ng ensure para medyo tumaba ng konti. Ayan, gusto ko yun. Yung mga sinasabi kang mga gamot para doon sa kanila. Gamot talaga. Hindi, may mga sinasabi kang product para kung ano ang iti-take nila doon sa kanilang mga eksena sa Miss Universe Philippines. Ensure naman itong si Anita. O go. Ensure gatas po yun, no? Bigyan natin ng konting protina to si Anita Gomez, no? Masyadong, I'm not, well, of course, very stand out siya with a 19-inch waistline. Talagang, girl, pag nakita mo siya from afar, parang, ano yun? Ba't gano'n yung bewang noon, di ba? Parang tinanggalan ba nag-surgery ba yan or something? That makes her stand out. Ayoko lang sana na masyadong yun lang yung naaalala natin kay Anita. Yes. Gusto naman natin na hindi waistline yung maalala natin, kundi yung talino niya, yung wit niya, yung how smart she is as a candidate. Ano ang kulang kay Anita? I think she needs to impress us with regards to communication skills, no? I think that is the side of her that we need to see, and she needs to showcase that, no? Kasi given na, girl, kahit di na maglakad si Anita Gomez, alam natin, bombshell siya talaga, no? Pinakamagandang katawan, no? Na parang has grace. Akala natin si Iliana Marie Aduana na ang may pinakamalit na bewang. Nagkakamali kayo. Si Anita pala. Si Anita pala, no? From Zambales, ang may pinakamalit na bewang. Ayun, I think she needs to impress us with regards to the communication skills aspect. Kailangan natin siyang makita ng gano'n, no? Bigyan siya ng protina, no? Bigyan ng ensure para magkaroon ng sustansya si Anita at ma-impress niya tayo sa communication skills. I am not a fan of the beauty of Anita, though it's very Filipina, no? Pero hindi lang ako Very oriental. hindi lang ako sigurado kung kaya makipagtapatan sa mga Latina beauties yung ganda ni Anita. Pero with the proper styling, baka naman kayanin, no? Baka kayanin naman ni Anita. Ayun. Oh yes, sabi ko nga dati, si Anita na to, yung feeling ko, yung sabi ng mga iba, grabe, namamangha talaga sa waistline niya. Sabi ko nga feeling ko, yung waistline niya magpapabagsak sa kanya. Kasi feeling mukhang hindi siya healthy. Charot lang. Diba? Bigyan ng ensure. Bigyan ng ensure. Sabi ko magdagdag na lang siya, kahit kumain mo lang siya ng marami-rami, para at least pumatong man lang ng 22 yung bewang niya, para maging proportion, di ba? Sobrang liit, parang, nasaan makaya yung large intestine nito at saka small intestine nakalagay? Parang isa na lang, magkakasama yung gano'n. Sobrang Siguro, liit yung waistline natin. Oo nga, nakakano. Dinaig pa yung bata. Pero grabe, I love Anita Gomez. Gustong-gusto ko siya dati nung sumali siya sa Miss Earth. Kasi feeling ko kakabog naman siya. Tapos wala pala siya, hindi pala siya pumasok. Kumbaga, anong nangyari? Bakit si Anita sobrang na-hype ng fans? Ba't hindi siya pumasok? Knowing Miss Earth, di ba? Nahilig silang mag-discover ng mga beauty queens that's like Ariela Arida, Venus Ra. Talagang, mahilig silang mag-discover na future Miss Universe Philippines natin. Pero si Anita, hindi man lang pumasok kahit sa top 15. Oo, Kaya napapatanong ako, bakit?
Oo, hindi True, pinagbigyan. So siguro, knowing Miss Earth, when it comes sa environmental intelligence, ay talagang doon sila nakafocus. Siguro hindi pinag-aralan ng bongga yun ni Anita. So sana dito sa Miss Universe Philippines, pag-aralan niya yung advocacy na meron ang Miss Universe Philippines para pag itanong man sa kanya, aware siya. Hindi yung wala siyang maisasagot kung ano yung advocacy ng pageant.